Alan David Ray Picasso ang WBC o World Boxing Council #1 contender sa undisputed world champion na si Naoya Inoue. May nakakagulantang na mga ibinunyag sa pinagagawa ng Team Inoue sa kanya. Galawan ng monster, sapul na at bistado pa. Keith, one time, Thurman is back. Wasak ang kalaban sa 4-punch combo at isusunod na itong si Team Chu. Dito mo galing mga kwento ang balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na. Sa wakas, lumantad na rin ang boksingerong puno ng kontrobersiya dahil pinalabas ng Team Inoue na itong si Picasso ang matras talaga sa laban nila. Kaya sobrang nagulat si Picasso kung bakit siya ang binuntungan ng sisi na hindi natuloy ang laban nila ni Inoue. Pati nga si Mr. Kwento ay nagbahagi sa inyong mga kwento ayon sa ibinalita ng Yahoo News Japan na kesyo ang tatay ni Picasso ang team niya ang may gusto na umatras na lang itong si Picasso dahil nga iniisip nila ang kapakanan ni Picasso dahil ano pa ang mangyari sa kanya sa laban. Pero sa ngayon mga kwento, alam nyo ba, itinanggi na lahat ni Picasso ang mga paratang ng Team Inoue sa kanya dahil sa isang interview na nangyari kamakailan lang sa Mexico kay Picasso ay sinabi niya na hindi talaga siya ang tumakbo at inatrasan si Inoue dahil kung siya nga ay sobrang handa na harapin itong si Inoue ngayong May 4 sana at ang laban nila ay sa Las Vegas, Nevada. Pero nagulat na lang siya dahil pangalawa sa ranking sa WBA o World Boxing Association na si Ramon Cardenas na ang pinili ni Inoue. Dahil sa totoo lang talaga ay nagulantang itong si Picasso dahil bakit raw ang naglabasan na balita ay itong si Picasso ang matras na palagan nitong si Inoue. Kaya nabigla si Picasso dito dahil sobrang handa na siya na harapin nitong si Inoue at ang malalapan nito ay siya ang ginawa na dahilan bakit hindi natuloy ang laban niya kontra kay Inoue. Ayon nga kay Picasso, hindi siya tumakbo o umiwas kay Inoue dahil sa totoo lang ay naghihintay siya ng fight contract pero walang kontrata na ibinigay sa kanyang kampo mula sa kampo ni Inoue. Tapos sasabihin na lang daw kaagad na siya yung umatras. Nagkahanda itong si Picasso na harapin si Inoue kahit anumang oras. Pero dahil walang kontrata na dumating mula kay Inoue, paano raw matutuloy ang laban nila? Kaya nagulat na lang siya na pinalitan na lang siya kaagad ng bigla ni Cardenas. Kaya siya ay nasayangan dahil sa gintong pagkakataon na sana sa buhay niya yon na maaring babago sa kanyang buhay pero naging abo pa. Ang isa sa mga rumors na dahilan kung bakit hindi kinasahan si Picasso ni Inoue dahil paraan daw ito ng Team Inoue na di umano para mas mapapatagal pa na harapin ni Inoue itong si Morjan Akhmadalib na matagal nang naging mandatory ni Inoue. Tama nga na nagbayad na ang Team Inoue kay Akhman ng step aside fee at isusunod na si Akhman ni Inoue kung manalo siya kontra kay Cardenas. Ibig sabihin bilang undisputed world champion. Pagkatapos na depensahan niya ang kanyang WBA belt kontra sa WBA rank 2 at kasama na ang tatlo pang makorona ni Inoue, wala na siyang obligasyon pa sa WBA belt dahil WBA itong si Cardenas sa contender. Kaya ang susunod ni Inoue ay sa International Boxing Federation. Mandatory challenger na naman. O di kaya pagkatapos ang laban ni Inoue kontra kay Cardenas ay biglang aakyat ng timbang si Inoue sa featherweight division kontra yan sa WBC o World Boxing Council World Champion na si Stephen Fulton. Baka babayaran naman ng Team Inoue si Akhma ng step aside fee dahil syempre granted yan ng mga major sanctioning bodies dahil mas bigati na laban ang harapin ni Inoue dahil sa mas mataas sa timbang at ang nasa isipan ni Inoue ay mas maganda na harapin itong si Fulton kaysa kay Akhma na mas kabisado na niya itong si Fulton at pang 5th division world champion pa ni Inoue kung sakaling siya ay magtagumpay at talagang isang makasaysayang hakbang ito na gagawin ni Inoue. Kaya ang mangyayari dito baka puro hintay na lang muna si Akhma pero dahil opinion lang ito mga kwento ng ibang mga boxing experts ay sana palagan muna ni Inoue itong si Akhma bago siya umakyat ng timbang para naman matuldukan na ang issue sa kanilang dalawa. Well anyway mga kwento, hanggang sa ngayon ay nahati pa ang mga tao kung si Picasso nga ba ang paniniwalaan o di kaya ang Team Inoue. Aba teka, ikaw ang kwento, kanino ka mas naniniwala? Mga kakwento, apat na sunod-sunod na mga kombinasyon ang tumapo sa kalaban ni Thurman na si Brock Harvis. 3 rounds lang kinailangan ni Thurman kay Harvis at tuluyang si Harvis ay winalis. Ang kasunod na target ni Thurman ay si Team Chu na. Ikaw kwento, kanino ka sa dalawa? At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood.
Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Ramil Lubitania, kay kakwentong Mix TV, kay kakwentong Olong Ginto TV, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.